Ito yung isa sa pinakanakakatakot na propesiya na nabanggit sa Biblia at ito ay mararanasan pagdating ng tribulation. Ano nga ba ito? Pag sinabi pong tribulation, alam naman po natin na ito po yung pinakamahirap at pinakamatinding mararanasan ng mga tao sa kasaysayan ng ating mundo. Kaya po siya tinawag na tribulation kasi po ito po yung matinding kapighatian na mararanasan sa mundo na ito. Mararanasan po kasi ng mundo na ito yung puot ng Diyos. Ngayon, sino po ang makakaranas sa tribulation? Ang mga makakaranas po niyan, syempre, yung mga naiwan sa rapture, yung mga hindi na nampalataya sa ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, napakatindi po ng mararanasan ng mga tao sa loob ng 7 taong tribulation na hindi po nila magugustuhan. Ito po yung pinakamatindi at ang pinakamahirap na mararanasan ng mga tao sa buong kasaysayan ng ating daigdig. Ngayon mga kapatid, para mas ma-explain ko po sa inyo maigi kung ano nga ba itong tribulation period, kung yung millennial reign of Jesus Christ na talakay po natin, ibababa po yung langit dito sa mundo na ito o mararanasan po yung langit sa mundo na ito sa pamamagitan po ng paghahari ng ating Panginoong Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang 7 taong tribulation naman po mga kapatid, mararanasan naman po yung impyerno sa mundo na ito sa pangunguna naman ng Antikristo. So ganun ko po may explain yung tribulation dito po sa mundo na ito. Mamaya explain ko po kung bakit. Ngayon mga kapatid, sa tribulation, alam naman po natin na ito po ay punong-puno po ng paghihirap. Nandyan po yung iba't ibang mga digmaan, mga sakuna, taggutom, at kung ano-ano pa pong mga hindi magagandang mararanasan sa mundo po na ito na talagang hindi magugustuhan ng mga tao. So ibig sabihin mga kapatid, malagim, kakilakilabot at nakakatakot po yung 7 taong tribulation. Basahin niyo po yung mga propesiya patungkol po dyan. Ngayon sa pagbabasa ko po ng Book of Revelation at sa iba't ibang mga propesiya, meron po akong nakita doon na talagang masasabi ko, isa sa pinaka nakakatakot na pwedeng maranasan ng mga tao sa mundo po na ito. At isa po ito sa pinaka nakakatakot na propesiya para sa akin sa Book of Revelation. Na talagang mararanasan po ng mga tao yung impyerno dito po sa mundo na ito. So ano nga po ba yon? Ngayon mga kapatid, pagdating po ng tribulation, may pagkakataon po doon na merong maglalabasan ng mga balang. Yung mga balang po na yon, manggagaling po yon sa abyss. In short mga kapatid, galing po ito sa lugar ng mga demonyo. So mga demonic po yon, hindi po sila basta balang. At sila po ay mananakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. So marami po mga tao makakaranas po ng matinding paghihirap sa pamamagitan po ng mga balang na yon. At mga kapatid, dinescribe po ng Biblia kung ano nga ba yung itsura nun. So tingnan natin ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa itsura ng mga balang na yon. Basahin po natin yung Revelation chapter 9 verse 7. Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikidigma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang muka. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karwaheng hila na mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila ay ang anghel ng bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego ay Apollyon. So malinaw mga kapatid, dinescribe ni John yung nakita niya sa kanyang vision, yung patungkol po dito sa mga nilalang na ito na galing doon sa abyss. Sa pangunguna nga po ni Abaddon. Yung Abaddon po na tinukoy po dito, ito po yung fallen angel. Yun po ay kasama ni Lucifer. Kasama po dyan yung 1/3 ng mga anghel na mula sa langit. So ibig sabihin po mga kapatid, galing po sila doon sa abyss. At nakita naman po natin mga kapatid yung description, nakakatakot po talaga yung itsura nila. At sila po ay nananakit. So bukod po mga kapatid sa nakakatakot na itsura nila at sa mapanakit po nilang nature, makikita po natin dito, meron pong sinabi yung Biblia na talagang hindi ito magugustuhan ng mga tao. Kasi mga kapatid, hindi lamang po isang beses silang mananakit. Mananakit po sila sa loob ng 5 buwan. At ang sabi po sa Biblia mga kapatid, ito po yung pinakamatindi. Sa sobrang tindi ng mararanasan po ng mga tao pagdating ng tribulation, sa pamamagitan po ng mga balang na yon, makikita po natin mga kapatid, hahanapin daw ng mga tao yung kamatayan pero hindi nila ito masusumpungan. So basahin po natin yung Revelation chapter 5 hanggang chapter 6. Parang kagat ng alakdan ng kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. So yun po mga kapatid, yung isa sa pinaka nakakatakot na mararanasan ng mga tao
pagdating po ng tribulation. Malinaw po sinabi doon, gugustuhin ng mga tao na matapos na po yung buhay nila. Pero hindi po yun mangyayari. Ibig sabihin, mararanasan po nila yung matinding paghihirap sa loob po ng 5 buwan. Sinabi po yan doon po sa Book of Revelation. 5 buwan po silang pahihirapan. So mga kapatid, doon pa lang na-explain na kung gaano kahirap yung mararanasan ng mga tao pagdating po ng panahon na yon. Imagine niyo po, gugustuhin niyo na pong matapos yung buhay niyo, pero hindi po mangyayari yon. Mararanasan niyo po yung matinding pagdurusa sa loob ng 5 buwan. Ganun pong katindi yung mararanasan ng mga tao. At yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwedeng maranasan po yung impyerno dito sa mundo po na ito. Ganun pong katindi. Mararanasan po yung matinding paghihirap sa loob po ng maraming panahon. Ngayon mga kapatid, sinasabi ko lamang po sa inyo na mararanasan yung impyerno sa mundo na ito para ma-imagine nyo po kung ano po yung pwedeng maranasan pagdating po ng tribulation. Pero wala pong papantay syempre dun po sa impyerno. Iba po yun mga kapatid. Kaya mga kapatid, pagdating po ng tribulation, sigurado na hindi po maganda yung mararanasan ng mga tao. So kapag naranasan na po ito ng mga tao, yung lalabas yung mga balang galing sa abyss para po itong bangungot na talagang walang katapusan. Isipin nyo po yun, gustong-gusto nyo na po matapos yung sakit dahil nga po sa ginawa ng mga balang na yon. Pero mga kapatid, buhay pa rin po kayo at hindi po iaalaw na matapos ang buhay nyo. Kailangan maranasan nyo po yung matinding paghihirap sa pamamagitan ng mga balang na yon sa loob ng 5 buwan. Ito po yung dahilan kung bakit marami mga theologians o kaya man po mga biblical scholar ang nagsasabi na ito pong pagkakataon na ito pagdating ng tribulation, ito po yung pinaka nakakatakot at pinakamadilim na parte ng tribulation. Of course, mga kapatid, marami pa po yun. Pero isa po yan sa pinaka nakakatakot. So yung maglalabasan po ng mga balang na yon, sabi ko nga po sa inyo, hindi sila basta balang o yung mga hayop lang. Binanggit lamang ni John sa kanyang sulat yon kasi nga parang ganun yung nakita niya, parang mga balang. Pero hindi po talaga sila mga balang. Actually, nabasa nga po natin kanina yung description ng itsura nila. So hindi po sila basta balang, talagang nakakatakot ang itsura nila. Demonic po talaga yung mga itsura nila. Galing po talaga sila doon po sa lugar ng mga demonyo. So kung i-imagine po natin, yung nakita niyo dyan sa kanyang vision, nahahanapin ng mga tao yung kamatayan pero hindi po nila ito masusumpungan o hindi talaga matatapos yung buhay nila kahit gustuhin nila. Mga kapatid, sobrang tindi po ng pangyayari po na yon. Imagine mo sa araw-araw nagigising ka, punong-puno ka ng sakit, punong-puno po ng pain yung katawan mo, na gusto mo na talagang mamahinga pero wala talagang mangyayari. Kailangan maranasan mo siya. Mararanasan nyo po yung napakatinding pain, yung napakatinding paghihirap sa pamamagitan ng mga balang na yon. So mga kapatid, wala pong tutumba sa sakit po na yon. Ganun pong katindi yung explanation ni John na nakita niya sa kanyang vision. Wala pong ibang propesiya na katulad po doon sa nakita niyo dyan sa kanyang vision na yon. Nahahanapin ng mga tao yung kamatayan pero hindi po nila ito masusumpungan. So doon pa lang mga kapatid, nawa nga maging babala na po yon para sa ating lahat. Kasi mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo kanina, kapag naiwan kayo sa rapture, mararanasan nyo yung tribulation. So itong paghihirap po na ito na nabanggit natin na ito, 5 buwan lamang po yan. Pero imagine niyo po mga kapatid, ang tribulation, aabot po ito ng 7 taon. So mararanasan po ng mga tao sa mundo na ito yung paghihirap, hindi lamang po araw, hindi lamang po buwan, kundi 7 taon. Ang nakakalungkot lang po dito, sa kabila po ng mga pangyayari na yan, na judgment ng Panginoon sa mga tao, imbis na lumapit yung mga tao sa Diyos, mas lalo po silang lumalayo, mas lalo po silang nagre-rebelde. At yun po yung nakakatakot doon. Kasi sa pamamagitan po nun, yung mga tao, magpapatatak po sila ng mark of the beast. At wala na pong bawian kapag natatakan na yung mga tao ng mark of the beast. Patungo na po sila doon sa impyerno. Kasi nga dahil nga po sa pagre-rebelde nila sa Diyos, pagtalikod sa Diyos at higit sa lahat, pagsamba sa Antikristo na ang nasa likod ay walang iba kundi si Satanas. So binanggit ko po mga kapatid yung propesiya na ito hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng babala. Na dapat mga kapatid malaman nyo yung mga bagay na ganito. Nang sa ganon, hindi nyo po ito maranasan. Kasi mga kapatid, sige sabihin na po natin, nakakatakot po yung pangyayari pagdating ng tribulation. Lalo na nga po yung paglabas ng mga balang galing sa abyss. Pero mga kapatid, imagine niyo po, kapag kayo naman ay napunta na sa impyerno, mas matindi pa po yung mararanasan nyo. Yung mga nabanggit ko po na yan, ng mga nakakatakot na bagay, yung mga paghihirap na yan, wala pa po yan sa impyerno. Kung yan po mararanasan ng mga tao yung paghihirap sa loob ng 5 buwan o kaya man po 7 taon na tribulation, ito pong sa impyerno mga kapatid, walang hanggang kamatayan. Ibig sabihin, kapag napunta ka na sa impyerno, mararanasan mo yung pagdurusa, araw at gabi, magpakailanman. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ginawa ko po itong video na ito para bigyan po kayo ng babala at paalala. Kasi mga kapatid, may oras pa. Pero mga kapatid, yung oras na yon na binibigay sa atin ng Panginoon,
konting-konti na lang. Kaya ngayon pa lang, tumalikod na kayo sa inyong mga kasalanan, magsisi na po kayo, lumapit na kayo sa Panginoon, manampalataya na po kayo sa Panginoon, ibigay nyo na po yung buhay nyo sa Panginoong Kristo at higit sa lahat, tanggapin nyo po siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nyo. Nang sa ganon, magkaroon po kayo ng tatak ng Diyos. Kasi mga kapatid, kapag may tatak na kayo ng Diyos, at yun nga po yung banal na spirito na nananahan sa inyong mga katawan, hindi na po kayo makakaranas ng tribulation. Hindi nyo na po mararanasan yung pinakamatinding paghihirap po na ito na mararanasan sa kasaysayan ng ating mundo. Katulad po ng binasa po natin na propesiya po na ito, hindi nyo na po yan mararanasan. At higit sa lahat mga kapatid, kapag may tatak na kayo ng Diyos, yung banal na spirito na nasa inyong mga puso, hindi na po kayo makakapunta sa impyerno. Bakit? Kasi mga kapatid, yung banal na spirito nasa katawan nyo. Papaano yon? Pupunta ka sa impyerno kasama po yung banal na spirito na Diyos? Hindi po pwedeng mapunta yung banal na spirito sa impyerno. Hindi nyo po pwedeng dalhin yung banal na spirito sa impyerno. Kung naniniwala ka na yung banal na spirito na nanahan sa iyong katawan, yung banal na spirito yung magdadala sa iyo doon sa langit. Hindi pwede na ikaw yung magdala sa banal na spirito doon sa impyerno. Kaya mga kapatid, papasukin nyo na po si Kristo sa inyong puso. Sa pamamagitan po nun, magkakaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. At makakapasok po kayo doon po sa langit. Kasama yung ating Panginoong Kristo magpakailanman. So mga kapatid, malapit na po ang tribulation. Malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. Malapit na pong mag-rapture. Kaya ngayon pa lang, ihanda na po natin yung ating mga puso't isipan. Kung mananampalataya ka na ng ating Panginoong Kristo, ibahagi nyo po yung magandang balita sa maraming tao. Nang sa ganon, hindi po nila maranasan yung matinding kapighatian po na ito dito sa mundo na ito pagdating ng tribulation. At higit sa lahat, hindi na po sila makaranas ng kamatayang walang hanggan doon sa impyerno. Ngayon pa lang, habang binibigyan po tayo ng time ng Panginoon, ibahagi po natin yung magandang balita ng ating Panginoong Kristo. Tandaan niyo po ito mga kapatid, mahal kayo ng Diyos, mahal ng Diyos yung mga tao sa mundo po na ito. At ayaw ng Diyos na merong mapahamak. Ayaw po ng Diyos na maranasan ng mga tao yung judgment na ibabagsak po ng Diyos sa mundo po na ito. So kung mahal din po natin yung mga taong nasa paligid po natin, tulungan po natin sila, akayin po natin sila patungo sa ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, wag po tayong matakot dahil ito pong tribulation at yung impyerno, hindi po yan para sa atin. Kung tayo ay may Kristo sa ating mga puso. So kung meron ka ng Kristo sa iyong puso at nananahan na sa iyo yung banal na spirito, nawa nga mga kapatid, ang magibabaw sa iyo, imbis na takot, pananampalataya. At nawa nga sa pamamagitan po ng pananampalataya po na yan, patuloy po nating gawin yung kalooban ng Diyos hanggat may oras pa.